My name is John Sheldon Ayolivar from the section G2C, Bachelor of Science in Marine Transportation. So, today, I'm going to report the common stresses of the ship. So, ships are constantly subjected to various stresses due to the forces acting on their structure from waves, cargo, and operational maneuvers. These stresses, if unchecked, can compromise the ship's safety and integrity. So it means that navigate mo dito sa dagat. So ang dagat na ay mga force, pareha ng buoyant force, gravitational force, apil ng wind, apil po na, or bowed, apil na sa factor. So these forces acting on their structure from waves, cargo, operational maneuvers, so ni-act sila, na sila each role nga mutabang or di manggali ug masubraan maka create og stress sa ship. So ang ship man jud structure man jud kay maguba man jud if mapalabian naman jud nay limit. So these forces can create stresses that can compromise the ship's integrity and safety. So maka-apekto na siya sa structure sa barko, pareho ng iyang integrity, kalig-on sa barko or ang safety sa barko. So the first common stress is hugging. So it occurs when the ship's center experiences upward buoyant force due to being supported by a wave crest. So imagine na ragod nga mag-imagine ta nga naay barko nga taas para ng cargo nga nag-sail sa ocean. So if kanang ang barko man jud kay kalingaw maka-experience man dyan always naman dyan naman dyan ang buoyant force sa barko kay unsaon paglutaw nya tahay masuportaan siya og masuportaan sad siya og kusog nga balod ngana. Tapos ag kanang diba ag force majud sa buoyant force is upward kay ag ship ni ja manig tubig. So ang buoyant force majud kay paybabaw mo nang mulutaw ag mulutaw ang tubig, mulutaw ang barko. So plus kusog pa ang bawd. So maka-create sila og kusog nga upward force nga mukuan sa ship center, mo apekto sa ship center kay tahay pod nga naay load nga load sa isig kakilid, mapektuhan man sad ang barko sa gibugaton sa karga or gibugaton sa barko. So we'll get to that. So ang buoyant force o wave crest nag-create og upward force. So while the bow and stern are subjected to downward force from the weight of the ship, so ang bow ug stern, so ang kaning bow ug stern, ang bow naman dyan nasa ubos nya, ang stern likod sa barko nya, ug kani sila maapektuhan man dyan sila sa weight sa barko kay naman sila sa ubos. So it will create a downward force plus upward force moingan ag yung barko. It will create hugging, it will create bending of the ship's keel. So the second part of the common stress is sagging. So it happens when the bow and stern are supported by the wave crest. So tahay nagsail ang barko nya tungod sa mga wave tahay ni sakara gamay nya inigmusa kagali na diba naman dyan yung mga karga. As I said in the first one that kaning mga stressad kaning mga
ang mga load maka apekto sana sa kuan sa barko. So tahay if ang center tahay ang load sa ship is more focused on the center nya katong bow og stern kuan apektuhan sila sa wave crest. So katong force sa tunga mo bend. So unlike the hugging is paibabaw siya mo react, pero ang kaning sagging is ubos tungod sa weight nga na distribute sa center of the ship. So its effect is the ship's keel bends downward. So downward siya, pinaana bend siya. So the third part of the common stress is shear forces. So it occurs when adjacent sections of the ship experiences unequal and vertical forces. So best example ani is wave. So ang wave majud kay uneven, kay mo up and down siya, mo kusog especially sa kusog nga bawod, mo up and down ana. Anya ang barko maapektuhan. So especially near the midship area where the weight distribution changes abruptly. So ang midship area, it holds the weight of the ship man jud, kay naman jud nasa center ng midship area. Nasa diha ang mga cargo or mga load. So kanang tahay ang barko. Kato ang giingon nga kanang subsequential forces nga mo apekto sa barko tahay if ang bawod nga na diba, og kanang mo tuwad ang barko, ang weight distribution sa ship is mo ani. So if mo hangad na pud ang barko tungod sa bawod, ang weight distribution na sad maabot na pud sa ubos. So isa sa ni sa factor kay ma-change ang weight distribution sa barko. So its effects causes structural deformation. So tungod adto ma-deform ang barko and potential failure at weak points. So miskay weak na gali na nga part sa barko, mas musamot pa na tungod sa changes of weight distribution of the ship. So the fourth part is torsional stress. So generated when the ship is subjected to twisting forces, often due to uneven wave action or port starboard sides. So ang ship daw is subjected to twisting if ang wave is nagpakita og uneven wave action. So mura ra gid panas pagpiga uneven kanang isa tawag anang uneven action ba, kanang lahi ag direction nga giadtuan sa isa ka wave ug lahi pod ani sa pikas mo nang mura sa pagpiga nga mo twist. So kanang kibaw na sa effect ana is kanang mulid siya sa twisting of the hull, particularly in the ships wide decks like container ships. So torsional stress is very dangerous for the very dangerous stress jud na siya. So the fifth one is punting. So punting is an alternating inward and outward movement of the hull plates near the bow or stern due to the changes of water pressure as the ship's pitches encounters waves. So kanang imagine a ship sailing sa nag-sail siya, nag-navigate. Sunod naka-encounter siya wave nga pasaka og paibabaw. So when the ship's bow is submerged,
kuan kanang nag-contain na siya water pressure kay submerge man siya sa tubig. So ang pressure jud sa tubig ana jud sa ship's hull o ship's bow kay mo may ubos nya kuan kanang naman jud instance nga mosaka na siya, especially kanang kuan samot na kanang kusog ang bawod ana mo up and down mo na siya. Sunod inig mosaka na siya, wa naman na siya totally submerged, so na change na sad murag kuan ba, murag nabag-ohan ba, na change na sad dyan submerged na pod nga na mo nay kuan pod kanang mo nay panting. So its effect can lead to fatigue and weakening of the whole plating. So tungod anang kuan kanang pag-change o pag-change sa water pressure ana makapekto na siya sa ship's hull, maka-weak na siya sa ship's hull. So the sixth one is pounding or slamming. The repetitive and forceful impact of the bow or a flat bottom sections of the hull against the waves when the ship moves at a high speed in rough seas. So pareho nang kuan dahil sa mga smaller boats, high speed boat, ining magpakusog magpainang ana mo jud na magpakusog pwede siya mohangad nga na ja ag wave man jud kay musugat man jud, musugat man ig wave ja mo nig kanang high speed boat nga na musugat jud siya. So another case na siya sa kuan sa stress. So ug sa dakong barko daw, ug sa dako sang barko kanang repetitive pounding or slamming through the waves can also cause damage to the bow or keel area. So makadamage siya kanang repetitive nga bangga ba samot na kanang kusog nga bawod ana ja kahit kuan kusog pud mo tulin ja kusog ayo ang bawod. So kuan na siya kanang kusog biyag bawod ana. So repetitive kuan jud repetitive nga pounding or slamming can be very dangerous jud. So the last part is rocking. Rocking is the side-to-side distortion of the ship's structure caused by rolling in the heavy seas. So it means that kuan kuno kanang gatuya-tuya kay cause na siya sa kusog nga waves, especially in the heavy seas. So this can create kuan stress jud sa barko kay kuan man na-roll man jud siya tungod sa rocking, tungod sa waves nga na igo sa barko.